Sound check, testing mic 1, 2, 3. Sound check. Yung mga Mercusis, ito ba yung ano natin? Bagong ano? Hindi makakonect sa ano. Ano kaya ang password nito? Ha? 5? As in F-I-V-E? May space?
magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Paunmanin ho sa ating late na pagsisimula. Nagkaroon ho tayo ng ilang technical difficulties pero salamat sa Panginoon at na-resolve naman ho at nagawan ng paraan. Tayo yung magpapatuloy sa atin magsisimula tayo, hindi magpapatuloy. Magsisimula tayo sa ating gawain ngayong umaga. And this is the first part ng ating service pag Sunday morning, which is our Sunday school at kung saan tayo ay nag-aaral ng salita ho ng Panginoon. And we'll be going back at pagpapatuloy tayo sa ating serye about worship. Ito'y napakalaki at napakahalaga na gawain ng mga mananampalataya. If you remember, we are created and saved to worship. At nawa ho ay patuloy tayong magbigay ng matinding atensyon sa napakahalagang gawain ho na ito para ho sa Panginoon. Well, tayo ho yung magsimula sa pamamagitan ng pag-awit. Hingin natin si Brother Tristan na tayo ho ay pangunahan. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. We give it for its authority divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands to the hills, may tumble, it will burn. We stand when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Magsipon na pong lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho ay tayo nagpapasalamat sa Diyos. And I appreciate yung second stanza ng ating inawit. Its truth by none ever was refuted, and they destroy it, they never can. All throughout Christian history, for 2,000 years, marami ng hari, emperador ang sumubok pumuksa sa Biblia. And there was a time
na illegal ang magkaroon ng sariling kopya ng Biblia. Kung kayo ho ay nakasubscribe or nakafollow sa ilang mga Reformation Facebook pages, ay sumigabo yung pag-post nitong buwan lang ay inalala si John Wycliffe, na isang Kristiyano, translator ng Bible, na sinunog ng buhay dahil isinali niya ang Biblia sa lengguwaheng nauunawaan ng maraming mga tao. Yun yung kaso niya. Dati ikinulong ang Bible sa Latin na napakakaunti ang nakakabasa. Pero salamat sa Panginoon, all throughout history, ang salita ng Diyos ay nananatili at hindi ito mapupuksa. Welcome po muli sa atin hong Sunday School, at nagpapatuloy ho tayo sa ating serye ng pag-aaral about worship. It is our greatest priority. So let this be reminded, sa mga negosyante, ang greatest priority ay hindi kumita. Sa mga estudyante, ang greatest priority ay hindi maging honor student. Sa mga empleyado, ang greatest priority ay hindi ma-promote. Sa mga magulang, ang greatest priority ay hindi matupad yung bucket list or yung vacation list. Ang greatest priority ay hindi magkaroon ng sariling bahay o sasakyan. Ang greatest priority natin bilang mga Kristiyano and bilang mga created beings ng Diyos ay walang iba kung hindi ang sumamba sa ating Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa katapatan mo as we have sang The Bible Stands. Salamat sa iyong salita na aming basihan ng aming pananampalataya. Kung kaya't hindi kami kinakailangang manghula, hindi kami kinakailangang maligaw o lumakad sa dilim. Mayroon kaming liwanag ng iyong salita. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami as we seek to do your will, to know your truth, Panginoon. Lalo na sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ikaw po nawa ang magpala. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na pagkaunawa, not just mentally, but also, Lord, to spiritually, not just for our minds to understand, but for our hearts to see ang mga katotohanan mo. Ito, Panginoon, na patuloy na magpabanal sa amin. Ito ang patuloy na magbago sa amin at magkaroon ito ng epekto sa aming mga pagkatao. And Lord, we ask for your forgiveness sa anumang mga kasalanan na gawa namin laban sa iyo, at patuloy mo kaming sustentuhan ng iyong biyaya sa mga kapatirang patungo pa lamang, at sa bawat isa na nakatunghay ngayon sa pag-aaral namin, ikaw po nawa ang patuloy na magpala. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako tayo sa ating pagre-review, and natin we are standing on the regulative principle of worship. That is RPW muli. That means we believe that the scripture should regulate our worship. Amen? Hindi tayo malaya na sumamba sa Diyos sa paraan na gusto natin. No, naging mahigpit ang Panginoon from Old Testament to the New Testament. Nakita natin, lalo na nung lumang tipan, merong mga sumubok mag-improvise ng pagsamba. Anong nangyari? Pinarusahan sila ng Diyos. No, hindi tayo malaya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang pagsamba sa Kanya ay kung ano ang nasusulat, huwag magdadagdag at huwag magbabawas. So we hold to the regulative principle of worship, and we give priority to the New Testament. Bakit? Dahil may mga bagay na nung lumang tipan na lumipas na dahil dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit ang Christian Church ay hindi na nag-aalay o hindi nag-aalay ng mga burnt offerings, ng mga animal sacrifices? Because all those, as the writer of Hebrews said, are shadows, mga anino. Nung dumating na yung pinakakatawan, yung pinaka-body, yung pinaka-essence nito, walang iba kundi si Kristo, yung mga anino ay lumipas na. So may mga bagay na inutos ng Diyos sa pagsamba sa Kanya ng lumang tipan na hindi na pwede at hindi na dapat gawin ngayong bagong tipan. So that's why we give priority to the New Testament. So when we looked at the New Testament, we have 5 elements. At dito tayo nagtagal sa pag-aaral natin. Ano ba yung mga elemento sa ngayon sa bagong tipan ng pagsamba sa Panginoon? Pinag-aralan natin, number 1, the ministry of the Word of God. Ito ang sentro, ang pagbabasa, pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. There is no worship without the Word of God. So again, because worship is a response to who God is. Yun yung pagsamba. Yung pagtugon natin kung sino ang Panginoon. Again, alisin natin sa isip natin ang pagsamba ay parang ritual lang.
Na you just go through the motion, pumunta ka sa isang bahay-sambahan, ano man ang religious denomination, and then you go through the program and then sumamba ka na. No, that's not worship. Ang worship ay response natin sa Panginoon. Kapag nakilala natin, natutunan natin kung sino ang Panginoon and saan natin mas makikilala ang Diyos, mula sa kanyang salita. At habang nagtuturo, nangangaral habang tinuturo at pinapangaral ang salita ng Diyos, habang nakikilala natin ang Panginoon. For example, for the last 3 Sundays ay atin nung nire-review ang ating pinag-aralan sa Romans chapter 1 hanggang chapter 11. Yung great salvation na ginawa ng Panginoon at natututunan mo, napapaalala sa iyo yung kadakilaan ng Diyos sa gawa niya ng kaligtasan. And you will thank God and worship God and be amazed of God. Na ikaw ay namamangha sa Diyos. Pabihira ang ginawa ng Diyos na pagliligtas. Doon nagkakaroon ng worship. So it's not just a ritual, it's really a response. At saan natin makukuha talaga yung response na yun? And that is coming from the Word of God. Dahil ito, dito natin makikita yung revelation ng Panginoon primarily through our Lord Jesus Christ. Then number 2, pinag-aralan natin yung singing, psalms, hymns, and spiritual songs. And sadly, merong disproportionate exaltation ng awitan sa maraming mga churches. Yes, bahagi ng pagsamba ang awitan, pero hindi lamang yun ang pagsamba. At it does lalong lumalabo kapag sa worship service, sa programa nakalagay yung isang portion ang tinatawag na praise and worship. Well, yung bang ibang gawain ay hindi bahagi ng pag-praise and pag-worship sa Panginoon? So muli ho, merong mga gawain, 2 hours silang mag-aawitan, 15 minutes silang mag-aaral ng salita ng Panginoon. So again, bahagi ng pagsamba ang pag-aawitan, pero it's pag tinignan natin ang salita ng Diyos, hindi ito ang kalakihan. If you remember si Apostol Pablo, nung siya ay bumisita sa mga taga-Ephesus, yung nag-aaral siya. Ano yung ginawa nila hanggang hating gabi? Hindi pag-aawitan. Yung pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. So, nandun yung bulk ng ministry. Number 3, prayer with thanksgiving. Bahagi lagi ng pagsamba sa Panginoon ang pananalangin. And we looked at some examples from the Old to the New Testament. And hindi lamang to prayer na paghingi lamang sa Panginoon, kung hindi natin yung pagpapasalamat sa Diyos. And natin yung pag-recognize sa mga biyaya ng Panginoon sa atin. Number 4, the administration of the sacraments or ordinances. Merong dalawang tawag dyan, yung ordinances or sacraments. And yes, sa ating kinalakihang relihiyon sa Roman Catholic Church, na iniwala sa 7 sacraments, but sa natin sa Bible, meron lamang 2, and that is baptism and the Lord's Supper. At ang nagbubukod-tangi ng mga ordinances na ito sa ibang mga utos ng Diyos ay ito ay may mga elementong sumisimbolo sa spiritual na katotohanan. Sa baptism, yung elemento ng tubig; sa Lord's Supper, yung elemento ng tinapay at ng katas ng ubas. So again, ito ay gawain at bahagi ng pagsamba. And then number 5, ito yung ating tinalakay for the last 2 Sundays, giving. Giving, ang pagkakaloob sa Panginoon. Honoring God with our resources. Balikan natin yung ilang mga bagay dito, mabilis na lamang. Giving and offering has been a part of the worship of God since the early part of human history and the foundation of Israel. Way back sa Genesis chapter 3, na kung saan nakita natin na nag-alay si Abel at si Cain. Nag-alay sila. Seemingly out of nowhere, biglang may pag-aalay sa Panginoon. May pagbibigay sa Panginoon. Now, pagdating sa lumang tipan, nung dumating na ang kautusan ng Panginoon, ang Diyos ay nag-utos ng iba't ibang mga offerings na ibibigay sa Kanya. May voluntary offerings, burnt grain or meat offering, peace offering, may mandatory offerings, sin offering, trespass offering. Meron pang ibang mga offerings, that is first fruits and tithes. Ito yung iba pang mga ipinagkakaloob, binibigay sa templo, inaalay sa Panginoon. Now, with all this warning, out of all the Old Testament offerings, many churches continue to implement the 2, yung huling dalawa, which is first fruits and tithes. Yung first fruits mas sikat dito sa Pilipinas.
Sa ibang bansa, hindi masyado. Pero yung tithing, o yung pag-iika po, pagbibigay ng 10% ng lahat ng income mo, ay ini-implement sa maraming mga churches, even in other many Baptist churches. So now, meron tayong babala. Bakit? Pagdating sa first fruits, there is no command in the New Testament for believers to give their first fruits offering. Walang utos sa mga Kristiyano na magbigay ng first fruit offering. And by the way, yung ini-implement nilang first fruits offering, walang basihan sa Bible. Ano? Yung unang sweldo mo ng buong taon? Yung buong sweldo mo ng January, ibibigay mo sa church. O yung 13th month pay. Ay, yung iba, medyo mas lenient, yun daw unang sweldo, that is quincenas. Kalahati lang ng January. So again, wala ho yung basihan sa salita ng Panginoon. In the New Testament, ang first fruits ay minention 7 times and it's always symbolic. Walang pag-uutos sa mga Kristiyanong ibigay ito, pero sinasabi na ang mga Kristiyano ay first fruits or a small part of the big or the many. Or number 2, believers are set apart for the Lord. Tinawag ang mga mananampalataya na first fruits, that is, ibinukod. And then number 3, first fruits offering fulfilled in the Lord Jesus Christ. Nakita natin na the Lord Jesus Christ is the first fruit among the dead. Siya ang kauna-unahang nabuhay muli na hindi na muling mamamatay. Nakuha niyo ho? Hindi si Jesus ang unang nabuhay muli mula sa mga patay. Dahil noong lumang tipan, meron ng mga miracles of from the dead to life. Si Jesus mismo, binuhay niyang muli si Lazarus. So in that sense, hindi siya ang unang nabuhay mula sa mga patay, pero siya ang unang nabuhay muli mula sa mga patay that he conquered death. Si Lazarus namatay ulit. Yung ibang mga binuhay muli sa lumang tipan or sa bagong tipan, namatay ulit. Pero si Jesus lamang yung nabuhay muli that he overcame death. At ang sabi ng salita ng Diyos, siya yung first fruit na nagsisimbolo na lahat ng na kay Kristo will or merong ganung pag-asa na tayo ay muling mabubuhay na hindi na muling mamamatay as we have studied from Romans chapter 8. Now, pagdating sa ikapo na kung saan isang malaking usapin sa marami at pinapatupad ng marami, muli narito ang question, are believers in the New Testament o yung mga Kristiyano ngayon are required to give their tithes or 10%? And we answer with a big no. Hindi required ang mga Kristiyano sa bagong tipan na magbigay ng kanilang ikapo. Okay? Bakit? Ano yung mga rason? Number 1, there is no command nor example in the New Testament. That's a biggie. Malaking bagay ito. Walang utos sa bagong tipan at walang example sa bagong tipan ng mga Kristiyano na magbigay o nagbigay ng 10%. You go to the Old Testament, marami. Paulit-ulit ang paalala, paulit-ulit ang utos ng Panginoon, at lahat ng mga rebuke ng Diyos sa Israel na hindi nagbibigay. Pagdating sa bagong tipan, kung ito'y required pa rin, wala man lang isang apostol na nagturo. Nakalimot ba sila? Or we will just assume na lahat ng Kristiyano nung panahon ng mga apostol ay faithful? Na hindi na kailangang banggitin. Again, muli ho, walang command and walang example sa bagong tipan. Number 2, hindi lang yun. No New Testament, yun yung abbreviation ng NT, New Testament Church can fulfill the biblical mandate of the giving of tithes. Walang Kristiyano, walang church sa bagong tipan na makakatupad ng biblical na utos. Kasi naalala niyo ho, nung pinag-aralan natin, meron 3 uri ng ikapo sa utos ng Biblia. Yung ikapo na 10% ay binibigay pa doon sa templo para sa sustenance ng mga Levites. Yung 10% na binibigay yearly para doon sa feast. And then yung 10% na binibigay every 3 years para sa mga hikahos. Okay? So overall, pag tinotal nyo, that's roughly around 23.3% every year. Yun yung biblical Old Testament tithing. So yung ginagawa, ito yung malaking hamon. Yung ginagawa ng mga churches ngayon na nire-require yung members nila na 10% lang.
Hindi biblical yun. Kulang. Kulang. Kung ipapatupad nila at kanilang pinaninindigan na yung lumang tipan na obligasyon ay kargado sa mga mananampalataya ng bagong tipan, kailangan nilang ipatupad ng tapat. At walang gumagawa ho nun. At walang makakagawa ho noon. Number 3, yung isa sa mga paborito nilang talata patungkol dito ay mismong nagne-negate, lumalaban dito. Ano yung paboritong talata nila? Will a man rob God? Malakay 3:8. Yet ye have robbed me, but ye say wherein we have robbed thee. Anong sagot ng Diyos? Saan daw siya ninakawan? Tithing lang ba? And offerings. Ito ang question, bakit tuwing ipinapangaral, tinuturo, pinapatupad at ginagamit itong Malakay chapter 3 para sa tithing, bakit tithing lang? Nasaan yung offerings? At pag tinanong mo, ano yung offerings dyan? Ano yung offerings na tinutukoy sa Malakay chapter 3? Ito yung mga burnt offering, trespass offering, sin offering, meat offering. Eh sasabihin niya, Brother Paul, nasa bagong tipan na tayo, hindi na natin ginagawa yun. Same point. Nasa bagong tipan na tayo, hindi natin ginagawa, hindi lang yung offering, pati yung tithing. Same point. Bakit yung isa lang ang iuobliga nila at hindi nila iuobliga yung pangalawa? So muli, makikita ho natin na walang tungtungan na ito ay iuobliga sa mga Kristiyano. Now, pwede ba itong maging example? Yes. Pwede bang ang isang Kristiyano magdesisyon sa kanyang sarili na gawin niyang disiplina ito? Yes. Pero hindi ito obligasyon ng bawat mananampalataya sa bagong tipan. Now, baka mamaya, ay, pambihira. Hindi na pala obligado. Yes. Kung yan ay nanggagaling sa puso na, pwede ko na palang tipirin si Lord. Delikado ho yun. Okay? Well, what should we offer? Kung hindi tayo obligado magbigay ng first fruits at hindi tayo obligado ibigay yung mga Old Testament offerings at yung tithes natin, ano ba ang kailangan nating i-offer o pwede nating i-offer sa Panginoon ngayong bagong tipan? Na kung nagre-rejoice ka na hindi ka obligado sa 10%, well, kailangan mong unawain mabuti ito. If we are no longer obligated to offer the Old Testament offerings that are fulfilled in Christ, what are we to offer to God in our worship in the New Testament time? Hindi 10%. Our whole selves. Hindi ho 10% ang hinihingi ng Diyos sa mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren. At ano ang dahilan? Anong dahilan? By the mercies of God. Hindi na usapan yung lupa na walang minana yung mga Levites. Hindi. Ang basihan ngayon ay ito, dahil niligtas ka ng Diyos. Dahil binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para ikaw ay tubusin. Ano ngayon ang obligasyon natin? That you present your bodies a living sacrifice. Kung yung Old Testament, pinapatay yung mga sacrifice, yung inialay sa templo, sa altar ay mga dead offerings, ang hinihingi ng Diyos ay buhay na alay. Maniwala ho kayo, mas mataas. If we will just understand it, mas mataas. Mas malaki ang obligasyon natin ngayong mga Kristiyano ng bagong tipan. Sana makita nyo, hindi lang ho pera ang uusapan ho dito. Hindi ho pera lang. Yung ating buong pagkatao, tayo mismo. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So I would like to encourage everyone, kasama ako, meditate on this. I'm not saying na lahat tayo ay dito na lang sa church, magugutom tayo lahat. But what I'm saying is, nasaan ka man,
Ano man ang iyong panawagan mula sa Diyos, ano man ang iyong profession ngayon, estudyante ka man, trabahador ka man, negosyante ka man, housewife ka man, or house husband ka man, ano man ang iyong kalagayan, we are to offer ourselves to God. Buong buo. Ano pa ang pwede nating ialay sa Panginoon or dapat nating ialay sa Diyos? Ang ating mga bibig, yung ating mga salita. Hebrews 13:15, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is, ano yung sacrifice of praise na yun? The fruit of our lips, giving thanks to His name. Isa sa mga iaalay natin sa Panginoon ay yung ating pagpapasalamat sa Diyos, yung ating pagpupuri sa Kanya. And again, bilang pastor, isa ho ito sa mga pinakikinggan ko pag Sunday. Every time that we come together, nakikinig ako sa mga kapatiran. And yes, pwedeng gawing sa masakit na salita, pwedeng maging ipokrito na paglinggo. Ay, praise the Lord, salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon, pero mula Lunes hanggang Sabado, wala yun sa bokabularyo mo. pwedeng magpanggap. Pero bilang manggagawa, isa sa mga nagiging kagalakan ko ho ay pag nakikipag-usap ako sa mga kapatiran or nakikinig man lang ako sa kwentuhan, kapag nagpapatotoo yung ating mga kapatid sa buong linggong experience nila ng totoong nakaraan, there will be those language na salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, Brother Paul, though may sakit, ganito pa rin. Purihin ang Diyos, salamat sa Diyos, Brother Paul, nung iningatan kami ng Panginoon. Nandun yung pagpupuri, nandun yung pagpapasalamat sa Panginoon. And formally, and when we come together, and when we worship God, and when we thank God sa ating mga pagsamba, sa ating mga pananalangin, ay nandun yung ating pagpupuri sa Kanya. Hindi lang yun, our good works, yung ating mabubuting gawa, Hebrews 13:16, but to do good and to communicate, what? Forget not. Muli mga kapatid, pasensya na ho, didiinan ko ho umulit dito. Tayo ho ay nakumbinsi na ng mundo at ni Satanas na okay lang basta wala kang ginagawang masama. We content ourselves. Nagiging kontento tayo, basta wala akong ginagawang masama. No, that is not the command. Ang sabi ng salita ng Diyos, but to do good and to communicate, and the word communicate there is to share. Anong sabi ng Bible? Forget not. Now, yes, purihin ang Diyos kung wala kang ginagawang masama. Pero ang follow-up question, anong ginagawa nating mabuti? Anong ginagawa nating mabuti? Meron ba tayong ginagawang mabuti? Ito ay, ang sabi, for with such sacrifices, God is well pleased. Nalulugod ang Diyos sa mga alay na ito. Nalulugod ang Diyos sa mga handog na ito. So makita ho natin na ang ating paghandog sa Panginoon hindi lamang limitado sa ating corporate worship from Monday to Sunday all throughout the week, 24/7. Kaya nga ang bilin ni Apostol Pablo, if we therefore have opportunity, let us what? Do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. So again, our good works. We are to be a people zealous of good works. Titus 2 verse 14, who give himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. Tayo daw ay ibinigay daw ni Jesus yung kanyang sarili para tubusin tayo para sa kanyang sarili upang tayo ay maging mga peculiar, unique. At ano ang adjective, ano ang larawan nitong peculiar people na ito? Zealous of good works. Now, gusto ko lang mabilis na i-remind. Good works, sangayon sa Bible, hindi lang basta doing good. It's doing good with the right motive. Nakuha niyo ho? Naalala niyo sa Matthew chapter 6, sabi ni Jesus, huwag daw tayong tutulad doon sa iba na nagbibigay ng limos. Oh, good works ba yung pagbibigay ng limos? Yes, pero wag daw tayo tutulad sa gumagawa nun para mapansin ng iba. Okay? So good works is not just the action, but it carries also the motive. Yung motibo ng may pagmamahal sa Diyos, may pananampalataya sa Panginoon,
Ito yung mga pangunahing motibo natin sa paggawa ng mabuti. So point, when we engage ourselves in doing good and using what God has blessed us with to share with others, especially fellow believers, we are offering a sacrifice pleasing to God. When we engage in doing good, nag-aalay tayo sa Diyos ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Our material things, again, nandun na sa verse kanina, yung to do good and to communicate. That is the word communicate, meaning to share. At ang pinupunto doon ay yung ating mga material na bagay. Pero dito, naging mas maliwanag, even our material things, our offering, giving of our material things, can and should please God. But I have all, sabi ni Apostol Pablo, and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. At ito daw mga bagay, itong financial, material support na pinadala ng mga Kristiyano sa Philippi sa pamamagitan ni Epaphroditus patungo kay Apostol Pablo. So, na-supply yung pangangailangan ni Apostol Pablo. Okay? Ang sabi niya, ito daw mga bagay na ito, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. And here is Apostle Paul just filing up adjectives, sweet smell, acceptable, well-pleasing sa Panginoon. So dito particularly yung support sa mga manggagawa, yung support natin sa gawain ng Panginoon. So yes, so hindi dapat mangyari na, well, basta ako, Brother Paul, good works na lang, ayoko nang sumuport. Bakit? Pwede bang, well, Brother Paul, yun na lang fruits ng aking lips. Wag na lang good works at wag nang, no, that's not an option for us. Actually, yung sinimulan natin, yung buong pagkatao natin, ibibigay natin, ito yung nag-envelope na sa lahat ng ito. So it's not a multiple choice kung alin ang preference mo, I should say, but rather we are called to do all of this. Our material and financial offering to the church and to its ministers are a sacrifice acceptable to God in worship. So muli, kung kagaya ho ng ating napag-aralan itong mga nakaraan, ng pag-aaral natin sa 2 Timothy or sa 1 Timothy I should say, and then yung pangangaral din minsan ni Brother Daryl, yung suporta sa mga manggagawa, wag natin tingnan na parang isang bagay na madumi. Inutos ng Panginoon ito. Hindi lang ito basta inutos ng Panginoon. Ito ay handog sa Panginoon, isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. How should we offer? As I've said, it's not just the things we offer, but how we offer ay mahalaga sa Panginoon. Una, it's by God's grace. By God's grace. Sabi ng Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. The very fact na gusto natin and the very fact na may kakayahan tayo, both of those are galing sa Panginoon. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos. Point, we must always be reminded that it is only by the grace of God who gives us the resources and who works in us the willingness and who enables us to act according to what is pleasing to Him. Ito'y biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa atin. Nagbibigay sa atin ng mga resources, gumagawa sa atin para gustuhin natin, at nagbibigay sa atin ng kakayahan. Ito ay biyaya ng Panginoon. Number 2, hindi lamang by God's grace, we should offer to God with conscious effort. May conscious effort tayo. 2 Corinthians 8 verse 7, therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. So again, magandang teksto ito para i-remind sa atin yung sinabi ko kanina, hindi tayo basta mamimili lang. Brother Paul, nag-abound na naman ako sa faith, sa utterance, sa knowledge, bahala lang sila sa iba. No. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, okay, you're abounding in these things, good. Pero siguraduhin nyo na kayo din ay sumasagana sa biyayang ito. Ano yung biyaya na yon? Yung biyaya ng Diyos sa sumagana sa mga taga-Macedonia. Ano yung sumaganang biyaya ng Diyos sa mga taga-Macedonia? Na kahit na sila'y nasa mahirap na kalagayan, sumagana sila sa paggawang mabuti, sa pagpapadala ng tulong, sa pag-share ng kanilang material na mga resources. See that ye abound
in this grace also. Please take note, ang kausap dito ay buong church. Hindi ito verse para sa mga mayayaman lang. Ay, Brother Paul, yung verse na yan, tingin ko para lang sa mga Kristiyanong ang sweldo ay 20,000 pataas. Wala, hindi ho. And again, ang binibigay na example dito ni Apostol Pablo ay yung mga Kristiyano sa Macedonia. Anong kalagayan nila? Sabi ni Pablo, they were in deep poverty. So, muli, we must have conscious effort as Paul as encouraging itong mga taga-Corinth. See to it, make sure that we should be abounding in this grace also. Number 3, we must offer by love. By love. Again, 1 Corinthians 13:3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, Old English, have not love, it profiteth me nothing. So siguraduhin natin na merong pagmamahal, hindi merong pagyayabang. Hindi merong manipulated na pagnanasa, kung hindi merong pagmamahal talaga. Una ay sa Panginoon, and then pangalawa sa mga mananampalataya, sa kapatiran, o sa mga taong ating ginagawa ng mabuti. So we must give or offer by love. How should we offer? By the example of Christ. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians 8:9, for we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor. Ye through his poverty might be rich. Now, I'm not saying na lahat tayo kailangan maging mahirap. That's not the point. Pero binibigay dito ni Apostol Pablo ay yung example ng ating Panginoong Heso Kristo. Listen mga kapatid, kung si Jesus na ating sinasampalatayanan ay nagsakripisyo, anong kasunod doon? Tayo kayang mga tagasunod ni Kristo. I'm not saying na i-empty nyo yung bank account nyo, ibigay nyo. No. Okay? So mag-ingat kayo doon sa mga nagsasabi, ibenta nyo ang inyong mga ari-arian, ang inyong mga lupa, malapit na dumating si Lord. Well, saan namin ibibigay? Ibigay nyo sa akin. Mag-ingat ho kayo doon, run away. Hindi ho yun ang sinasabi. But Paul is giving us an example. The Lord Jesus Christ Himself ay nagsakripisyo. By a cheerful heart. Merong mabuting puso. Merong magalaking puso. 2 Corinthians 9:7, binabasa natin ito every Sunday. Every man according as he purposeth in his heart. Andun yung pagdidesisyon ng puso. So let him give. Not grudgingly, hindi napipilitan, nor of necessity, hindi dahil kailangan. Alala niyo, pinag-aaralan natin yung context kasi nangako na sila eh. Nangako na sila. At sana hindi lang, ipangako na kasi, sino nga? Bakit? For God loveth a cheerful giver. Mahal ng Diyos at nalulugod ang Diyos sa masayang nagbibigay. Minsan tingin ko dumudulas tayo at baka, naiintindihan ko naman, minsan may mga nagpe-pray na bigyan niyo ko kami ng ngiti sa aming mga labi sa pagbibigay. O siguro mas magandang sabihin na ngiti sa aming mga puso. Kasi hindi requirement na nakangiti ka na magwaring ka dito. Hindi. Kundi dapat merong galak sa puso. Isipin mo yun. Isipin mo yun, meron tayong pribilehiyong magkaloob sa Diyos. Halimbawa, bigyan ka ng pribilehiyong sa mga mahilig mag-basketball dito, sa mga nagba-basketball, bigyan ka ng pribilehiyong makipaglaro kay Stephen Curry, kay LeBron James, kay Kevin Durant. Kaya tuwang-tuwa si Ant-Man, si Anthony Edwards. Kasi yung idol niya, si Kevin Durant, nakalaro niya. Sabi niya, nung tumayo lang daw doon, nakatabi siya, napagitnaan siya ng mga ano, sabi niya, oh, yun pa lang. Pribilehiyo yun na. Again, we are offering to God. Anong pribilehiyo? Subukan mo, nakatabi mo, mayroon kang hawak na candy, tapos may nakatabi kang artista na gulo.
Yung artistang hinahangaan mo. Tapos gusto mo, ay, thank you. Maniwala ka kahit sa apo mo, ikukwento mo yun. Pribilehiyo sa'yo na makapagbigay ng candy sa artista. At masaya ka. O sa kinikilalang tao at masaya ka. Hindi na lang yun eh. Nakaupo ka, may dumating na espesyal na tao, nakita mo. Ay, kayo po. Pampira, nawalan ako ng upuan. Hindi, ikaw, uy, kita mo yun? Pinaupo ko si ano, pinaupo. Ah! Pero pagdating sa pagkakaloob sa Diyos, ang gusto ko makita na it's a privilege. And God loves a cheerful giver. Number next, by the resources that God has given to us. Muli, hindi humihingi ang Diyos at hindi nag-uutos ang Diyos sa atin na kumuha sa mga bagay na wala sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Corinthians 16:2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So sang-ayon daw sa pagpaprosper ng Diyos, sang-ayon daw sa pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Doon tayo, ikukonsidera natin yung binigay ng Diyos sa atin. So narito isang mahalagang katotohanan. Our offering to God, there must be an awareness and consideration of how gracious God has been to us in supplying our material needs. Yung sinupply ng Diyos itong nakaraang buong linggo, ay ikonsidera natin. At mula doon, kukuha tayo ng ipagkakaloob natin sa Panginoon. Again, as God has prospered him. So, we will see that every offering, there is a conscious effort. Mahirap at natutunan ko sa isang question and answer, napakinggan ko yung sagot ng isang pastor, na pwede daw bang gawin ng isang Kristiyano na sumulat na lang na, halimbawa, mayaman, as in mayaman. Sumulat na lang siya ng, okay, $1 million. Ito na yung offering ko, Brother Paul, for 1 year. Well, ang sabi ng pastor, salamat sa $1 million, pero tingin ko hindi magiging malusog yun. Hindi magiging malusog. Kasi hindi niya mag-consider weekly kung paanong naging mabiyaya ang Diyos sa kanya. Nakuha niyo yung how did God prospered me throughout this week? And so again, you will take to account yung kabutihan ng Diyos. And then you will, from that, consider your offering to God. And I think that's very healthy spiritually. Kaysa doon sa, okay, buong taon, ito na yung offering ko, yan, sige na. Wala na akong aalalahanin every time sa pag-offer sa church, wala na. So, I don't think that's very healthy. I'm not saying na masama yung pagkakaloob sa Panginoon, pero I think ay ninanakawan mo ang iyong sarili ng oportunidad na magkaroon ng healthy spiritual examination or discipline pag ginawa yung bagay na yun. So again, giving, ito yung panglimang elemento ng New Testament worship, giving, or honoring God with our resources. Paalala ho, 2 Corinthians 9:7, ang sabi, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. If you remember, maybe 2 months ago, pinag-aralan natin itong passage na ito. At anong hamon sa atin? To be courageous in benevolence. Maging matapang tayo sa paggawa ng mabuti. Anong sabi ng salita ng Diyos? God is able to make all grace abound toward you. Kaya ng Diyos na pasaganain tayo. Yun yung literally sinasabi ni Pablo. Now, bakit? Anong pangunahing rason para mabili mo yung latest iPhone, latest Samsung, latest ganito, latest ganon? O para mabili mo yung latest na Christian Dior na tote bag? Namangha ako dun.
Tote bag. Ano yung tote bag? Yung parang canvas bag lang. Christian Dior. Alam niyo kung magkano? 20,000 pesos. I'm not saying na masamang magkaroon ng latest iPhone. That's not the case. I'm not saying that. Pero ano kaya ang pangunahing dahilan kaya ka pinapasagana ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Panginoon, that ye always having all sufficiency in all things, magkaroon kayo ng kasapatan, may abound to every good work. Para tayo ay sumagana sa mga gawang mabuti. So, isang thought na magandang bigyang pansin ay kung sakaling sa biyaya ng Diyos, napansin mo, uy, nadadagdagan, sumasagana. Sana maalala natin, kailangan ko rin namang sumagana sa gawang mabuti. Again, hindi limitado sa ministry lang ng church na ito, kundi kung paano mang paraan na buksan ng Panginoon sa atin. And listen, with such offerings or sacrifices, God is well pleased. Consider this. Think about this, mga kapatid. God supplies us with the appropriate provision so that we can bring more glory to His name by the resources He entrusted to us. Nagsusupply siya sa atin. Nagbibigay siya sa atin para mas lalo tayo makapagbigay luwalhati sa Kanya. Sumuli ho, nawa, i-consider natin ang mga bagay ho na ito. So again, these are the 5 elements of New Testament worship. Pag tingnan natin ang bagong tipan, ito ang 5 elemento: ministry ng salita ng Diyos, pag-awit sa Panginoon, pananalangin sa Panginoon, pagdadaos ng baptism and Lord's Supper, and then yung ating pagkakaloob o pag-aalay sa Diyos. These are the 5 elements of worship that we can find in the New Testament. As we have said, tayo ay nakatayo sa katotohanan ng regulative principle of worship. Ito dapat ang kumontrol. At sa biyaya ng Diyos, pag nireview natin yung ating ginagawa pag Sunday morning sa ating worship service, sa biyaya ng Panginoon, ito yung 5 elemento. Kung mapapansin nyo, napaka-simple ng worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Nagsisimula tayo sa panalangin. Tama? Pagkatapos natin manalangin, umaawit tayo. Pagkatapos natin umawit, may offering tayo. Tapos ng offering, may isa ulit awit. Pagkatapos ng awit, may pagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pagkatapos natin magbasa ng salita ng Panginoon, nahandoon ang pangangaral ng salita ng Diyos. And every first Sunday of the month, ine-observe natin ang Lord's Supper. At kapag may mga bagong mananampalataya, ginagawa natin ang baptism. So, sa biyaya ng Panginoon, ating inoobserbahan itong 5 elemento na ito. At sa biyaya ng Diyos, nagiging maingat tayo na walang dagdag at walang bawas. If you remember, we made the conscious effort na yung mga announcements, pag-welcome ng bisita, pagbati sa mga birthday, yung mga reminders sa church, dati, at karaniwan, nasa gitna ng pagsamba. Tama ba? Dati ganun ang ginagawa. Kung tama ang alala ko, yung flow ng program natin dati, meron tayong ag-awit, meron tayong panalangin, meron tayong pag-awit, meron tayong panalangin ulit. At pagkatapos noon, ay meron tayong mga announcements and reminders. So, right in the middle of the worship service, merong isang elemento ng, ano yun? And I have seen pastors na mas excited sila sa announcement, sa mga programa, sa mga gagawin nila sa church kaysa sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So we made the conscious effort. I'm not saying na mas spiritual tayo, mas mahusay tayo kaysa sa mga churches na nasa gitna nung kanilang pagsagawain ng pagsamba, yung mga announcement and so on. That's not the case. But again, because we looked at the Word of God, at nakita natin, mukhang hindi tama, mukhang hindi maganda na itong bagay na ito ay nasa gitna ng ating, na hindi naman elemento ng pagsamba sa Panginoon. So, ginagawa natin siya bago yung ating formal na pagsisimula ng gawain ng pagsamba.
So that is our effort. Kapag merong business meeting ang church, kapag merong dedication ng bata, kailan natin ginagawa? Tinatapos muna natin ang pagsamba. Okay? So bakit? Yun ay hindi bahagi ng pagsamba sa Panginoon. That is yung ating corporate worship. Okay? Yes, nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa mga bata. Dedicate natin sa Panginoon ang mga bata, iba pa mga bagay, so on and so forth. At pinupuri natin ang Diyos patungkol sa mga, pero when it comes to our corporate worship, what we find in the Bible are these 5 elements. At nawa, dumating man ang marami pang panahon, maingatan ng church na ito. Kung dumating man ang panahon na yung mga apo na natin ang nandito sa church, maingatan na itong mga elementong ito na nakita sa salita ng Diyos ang manatiling bahagi ng pagsamba sa Panginoon. Again, we are not called to be creative. May lugar ang pagiging creative within these 5 elements. Hindi para magdagdag o gumawa tayo. Huwag nating gawing dito sa atin, hindi pamoso ang football, ang pamoso ay basketball. Baka mamaya, isang araw, makita niyo si Brother Paul, aakyat dito, naka-jersey, si Brother Daryl, papasok dito, nagdi-dribble ng kanya-kanyang exhibition, and 3 points for Jesus, amen! May mga gumagawa nun. Pag may laban si Pacquiao, naka-basking gloves, i-uppercut ang Diablo! It's more on making it worldly than making it godly. So, ingatan ho natin itong mga elemento ng pagsamba na ito. And speaking of pag-iingat, isa sa mga lugar, nahagingan na natin ito pero medyo mas esentruhan lang ho natin, isa sa mga kailangan natin pag-ingatan ay ito. Atmosphere of worship. Pero po, atmosphere, di ba dun yun sa... sa taas yan? Well, ano ibig sabihin ng atmosphere? Question, is there a right atmosphere or ambience? Minsan, pagkakain tayo sa labas, ang isa sa hinahanap natin ay yung magandang ambience. Relaxing ba? Okay? Doon sa isang GC natin dito sa church, o sa mga kapatiran dito sa church, sabi ko, may masarap. Masarap yung inihaw na liempo, masarap yung inihaw na manok. Ang sarap. Kaya lang yung ambience, feel na feel mo yung mga sasakyang dumadaan. Rinig na rinig mo, pati yung tabing highway. So, maaaring masarap ang pagkain, pero hindi masarap ang ambience. Ayan, yung atmosphere. May mga ano naman na parang ang sarap tumambay, kung pwede lang 5 oras kayong nahandun kasi ang sarap, komportable, maganda, sarap magkwentuhan. Yan yung inahabol na ibang mga kainan. So again, pagdating sa pagsamba, okay, is there a right atmosphere or ambience for corporate worship that we must seek to work on? Meron bang tamang atmosphere or ambience na kailangan nating sikaping ma-develop or magawa pagdating sa pagsamba sa Panginoon? And I've said, itong mga nakaraan, medyo nahagingan natin ito, may mga churches na talagang, kala mo, saan ba ako? Nasa sinihan ba ako? Nasa sinihan ba ako? Nakadesign ang ilaw at ang musika at ang mga props sa stage and so on to set up the ambience. Na ang gusto, wow! Yun ang habol. Meron bang tama? Meron bang kailangan habulin? Meron bang kailangan tamang ikonsidera tungkol sa bagay na ito? Now, i-define natin ang word na atmosphere. Literally, ito yung surrounding air applies to the earth or to the specific location or place. Again, anything that's above the ground, hanggang doon sa taas, tinatawag natin na atmosphere. But figuratively, it's general environment, feeling, dominant mood, or influence. Ito yung feeling mo na, alam mo yun, pagpasok mo pa lang sa isang lugar, parang hindi ano dito, parang hindi relaxing. Wag dito, doon tayo sa kabila. Papasok mo sa, sarap dito. Dito lang tayo. Medyo mahal pero masarap eh. Maganda yung ambience eh. Medyo. So again, yun yung gamit natin ng word na atmosphere dito. Applied to corporate worship. I-apply natin sa ating sama-samang pagsamba. The prevailing spirit, feeling, or disposition of a congregation in worship with behavioral external effects. Okay? Yung feeling, disposition, o yung damdamin ng kongregasyon sa gawain ng pagsamba.
na merong itong epektong panlabas, meron itong epekto sa ating mga ginagawa. Muli, medyo konting hands up na may mga gawain, may mga pastor na may worship team na ang layo din talaga nila ay nakaplanado in such a way na yung mga music people, yung mga sound people, lighting people na sabay-sabay, okay, sa puntong ito, dapat dadagundong, dapat may background music para maramdaman nila. Ha? Meron ba mga ganon? Yes! So meron bang lugar yun? Tama ba yun? Pwede o dapat ba natin gawin yun? Okay? Para sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. Note, some believe that worship should always be in high spirits. Ano ibig sabihin? Jolly, happy, smiling, and lively. Nakadalo ko sa mga gawain na ganun. Nakadalo ko ng yung pastor, pinatigil, op! Tama muna ang pagkanta. Stop muna. Palitan niyo yung kanta. Malungkot. Dapat alive tayo. Masaya tayo sa pagsamba sa Panginoon. Amen! So, pinilit niya. Na ilang minuto, pinipilit niya. Okay, amen. Let's go, let's sing. Pilitan nila ng mga masasayang kanta. Dapat ba laging ganun? Okay? So, muli, meron ba ganun ang kanilang pananaw na dapat nung wala, ito yung pintuan ng church, pagpasok mo, pag hindi ka nakangiti, may problema ka. Baka talaga may problema kaya hindi nakangiti. So, muli ho, again, ang punto dito, ang word dito, should always be. Should always be. Now, on the other hand, there's also a tendency for some to view worship as an activity to be done in solemnity and calm, quiet seriousness. And nakalimutan ko yung word dito na only. Meron naman na, bawal ngumiti. Seryoso tayo sa pagsamba sa Panginoon. Bawal tumawa. Bawal mag-joke. May mga ganun naman ang approach niya sa pagsamba sa Panginoon. Okay? So, bibigyan natin ng pansin ito. Isang mahalaga, ang importance ng atmosphere in worship. Una, ito'y mahalaga sa Panginoon. Bakit? God has requirements in worship. May mga hinihingi ang Diyos pagdating sa pagsamba sa Kanya. And again, hindi yung certain mood natin ang hinihingi ng Panginoon pagdating sa pagsamba sa Kanya. Nevertheless, yung atmosphere ay maaaring mag-contradict or contribute to them. Ano ibig sabihin niya, Brother Paul? For example, sa Psalm 96 verse 9, "O worship the Lord in the beauty of holiness, fear before Him all the earth." At yung word na fear dito ay hindi yung fear of horror, but the fear of honor. Manggilalas tayo sa harapan ng Diyos. Mamangha tayo sa harapan ng Panginoon. At minsan, may mga pastor na parang komedyante sa pulpito. Na ang layunin ng pastor ay magpatawa. Bakit? Pag napatawa ang mga tao, willing silang magbigay ng walang kaseryosohan. Walang panggigilalas sa Panginoon. Yung gawain ng pagsamba, ganito lang kababaw, hindi man lang umaangat. So again, isa sa mga hinihingi ng Diyos is the fear. At minsan yung atmosphere na develop ay kumukontra dito. O isa pa, sa Habakkuk chapter 2 verse 20, "But the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him." May lugar ba ang katahimikan? Yes. At totoo yung sinabi ni Paul Washer, minsan daw masyado tayong maingay. Kaya hindi natin marinig ang Diyos. At may mga pagkakataon na kailangan ng Kristiyanong umupo, tumahimik, manalangin at makinig sa Diyos. May mga time.
Now, on the other side, Psalm 98 verse 4, make a joyful noise unto the Lord, all the earth, make loud noise and rejoice and sing praise. At teka mga Brother Paul, ano bang i-apply natin dyan? Habakkuk 2:20 or Psalm 98 verse 4? Ang sagot dyan ay pareho. May mga pagkakataon, lalo na sa mga seryosong kalagayan, and we've experienced that. Meron tayong pagkakataon na meron tayong kapatid na nasa matinding kalagayan ng kanyang kalusugan, at meron tayong inawit. I can still remember that point na naging very solemn yung pag-awit ng kanta na ang buong church ay tila baga tumuwang doon sa kapatid dati na dumadaan sa matinding kalagayan. At naluluwalhati ang Panginoon. Then meron din mga pagkakataon na nagpupuri tayo, nagagalak tayo sa Panginoon. Meron tayong dalawang kapatid na kinasal, we are rejoicing. So again, may mga pagkakataon na kailangan na ito. Now, ang problema ay kapag ang layunin ng pastor ay laging masaya, laging tawa. May mga pagkakataon na ito'y kumukontra doon sa silence na kailangan minsan natin sa pagsamba, sa seryosong pagsamba sa Panginoon. O yun namang iba, kung ang approach mo dapat laging solemn, laging mahina, dapat lagi lang tayong ganito sa ating pagsamba. Well, paano naman yung make a loud noise and rejoice? So there will be instances na kailangang ikonsidera ang mga bagay nito. So, mahalaga ba ito? Yes. Sapagkat ang atmosphere ay it may contradict or contribute doon sa kinakailangan at hinihingi ng Diyos na pagsamba sa Kanya. Ito yung mahalaga sa kongregasyon. Bakit? It may determine if the assembly is for better or for worse. Pwede itong yung bang pagtitipon natin ay sa kabubuti or sa ikakasama. Huwag niyo pagkamalian mga kapatid. Merong mga pagtitipon na nakakasama. For example, as Paul said sa 1 Corinthians 11 verse 17, now it is in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together, not for better, but for the worst. Ito yung konteksto ng ating binabasa pag Lord's Supper. Bakit? Dahil sa Corinth, nasasalaula ang Lord's Supper. Ibig na ipakita ang pagkakaisa natin at communion natin kay Kristo, ginagamit ang Lord's Supper para magkaroon ng division sa church. Nasasalaula. So may alam niyo, may atmosphere sa church. Napakahirap nito. Pag ang atmosphere sa church ng ito yung mayaman side, ito yung mahirap side. Pagpasok mo pa lang sa church, para kang sinasalpok ng hangin na, hindi ako pwede sa dakong ito. Dito lang ako pwede. Or baka mamaya pagdating nung tao, doon ako sa yun yung atmosphere ng church. Pabonggahan, so let's be careful. Remember, yung naalala nyo, yung American Football Worship Service sa pinanood natin, they applied the football theme sa kanilang pagsamba na to the point na yung Bible sinipa, kumbaga parang yun yung bola. Again, yung ito hindi nakakabuti. So nasaan all throughout ng gawain, nasaan ang isip ng mga tao? Wala pa rin sa Diyos. Doon pa rin sa sports. It is important to unbelievers. Siguro dito tayo matatapos ngayong umaga. It is important to unbelievers. Bakit mahalaga ang atmosphere sa mga hindi mananampalataya? Why? It may determine their impression or thought of God. Alala ko, may kwento si Sister Jonah. Meron siyang isinama daw doon dati doon siya sa Taiwan, sa JIL. Meron daw siyang talagang pinilit niya, tapos sumama. Ang problema, nung sumama, bigla daw pinatay yung mga ilaw, nagdilim. Tapos nagsimulang mag-iyakan. Natakot, nangyayari dito? Hindi daw bumalik. Biglang duminin, tapos biglang nag-iyakan. Kahit ako, hindi ako babalik. So, muli, 1 Corinthians 14:23, if therefore the whole church be come together in one place and all speak with tongues, again, bigla kayong dumako dito, tas iba-ibang lengguwahe hindi nyo naintindihan, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are
mad. Naloloko na kayo. So, pwede i-consider ang atmosphere pagdating sa mga unbelievers. So, ito ay merong halaga. So, dito tayo matatapos. Gusto ko lang baunin nyo itong truth na ito. True worship creates its own atmosphere, not vice versa. Hindi tayo ang magsiset ng atmosphere ng worship. Ang worship ang magsiset ng atmosphere. Yung awit patungkol sa Diyos, yung mga awit naglalaman ng katotohanan ng Panginoon. Yung mga panalangin na bundat ng mga katotohanan ng Diyos. Yung pangangaral ng salita ng Panginoon na puno ng katotohanan ng Panginoon. And that serious, mature worship will determine the atmosphere. And not vice versa. So it can be na merong darating sa church na maaaring may mabigat na problema. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa atmosphere na dumating dahil sa katotohanan ng Diyos, sa fellowship ng mga kapatiran, lalabas siya nakangiti. Yes, may pasan pa rin, pero may saya. At maaari namang merong Kristiyano na may problema siya, pero namumuhay siya sa kasalanan, pero siya ay parang nagbabaliwala. At ngayon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ginamit ng Panginoon yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung fellowship, at yung mga buong gawain para i-convict siya doon sa kasalanan niya. At ngayon, dinurog siya ng Panginoon dahil siya ay namumuhay sa kasalanan. At maaaring pumasok siya nakangiti. Pero lalabas siyang lumuluha na nagpupuri sa Diyos. So makita po natin, ang nagseset ng atmosphere ay hindi ang worship team. Hindi rin ang lightsmen or ang sound people. Hindi rin ang pastor. Ang magseset ng atmosphere ay ang pagsamba sa Panginoon. Meron ba may tanong? Sa 5 minutes. Question and answer? Question po? Taas ang kamay. Kung merong tanong tungkol sa ating pinag-aralan. Ako po, Brother Paul, may tanong po. Ay, Brother Patrick. Hindi ko po alam kung narinig na po ito nung iba. May mga nagtuturo po kasi na nagsasabi na yung paggawa po ng mabuti, yung pagbibigay po, ay parang pag-i-invest po ng yaman sa langit. Ano pong, parang nag-i-invest daw po tayo ng yaman sa langit. Ano pong masasabi niyo po tungkol doon? Well, as the Lord Jesus Christ said sa Matthew chapter 6, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ang punto ay madaling mawawala. Ganong kadali, pag namatay ka, wala na. Or pwedeng manakaw, pwedeng mawala. At ang utos ng Panginoon sa atin, again, hindi yung suggestion, utos ng Panginoong Jesus, lay up for yourselves treasures in heaven. So yes, may katotohanan yung lengguwahe ginagamit na mag-impok ng kayamanan sa langit. So how do we do that? If you remember, pinag-aralan natin minsan, isa sa mga kaparaan na ginagawa natin ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. And as the Lord Jesus Christ said, yung ginawa mo sa mga maliliit na ito ay ginawa mo rin naman sa akin. Now, sa nagkakaroon ng problema, kapag pinipilipit ito para pera pa rin ang usapan. Na mag-ipon ka ng kayamanan sa langit para pag ngailangan ka, parang ATM lang yan, may makukuha ka. No. Again, ang unang punto ito, dahil karapat dapat siya. Dahil ang concern ng Panginoon ito, kung nasa ng kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Ang punteriya ni Kristo doon ay hindi yung kung ano yung magiging balik sa atin. Ang punteriya ni Kristo ay yung kalagayan ng puso natin. So doon ako magiging maingat. Yung ginagamit na lengguwahe na mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, baka mamaya, yes, ipon ng kayamanan sa langit, pero ang puso pa rin ay sa mga material na bagay dito. That's contradictory. So, nami-misuse. As in, binabaligtad yung pinaka-ibig sabihin ni Kristo doon sa talata. So thank you very much. A very good question po. Meron po ba?
Kung wala na, dadako ho tayo. Nag-text ho si Brother Boy. Ang sabi niya ho, pakiliwanag, yung Malakay 3:10, ang basis, bawal i-tithes ang pera. Pag pera dapat ay plus 20%. So dapat ay 12% dapat. Yes, as we have been taught, nakita natin sa salita ng Panginoon. Hindi ko maalala yung talata. Ang sabi ng salita ng Diyos, if He will redeem the tithes, He will add 1/5 thereof. So 1/5 ng 10 ay 2. Kung tama? Yes, so 10 plus 2 is 12% dapat kung i-redeem. For example, ang tinatites kasi noon, kung hindi yung ani ng lupa, yung hayop na yung inaalagaan. Yun, ang tinatites sa mga agricultural kasi. Pero kung halimbawa, maganda talaga yung hayop, gusto mong i-redeem, ayaw mo yung hayop ang ibigay, tutubusin mo ito, pera. But you will have to add 1/5 thereof. Yun ang sabi ho ng salita ng Panginoon. So muli, hindi magagawa yun sa panahon natin ngayon. Number next, what can you say sa mga pagsamba na ginagawa sa mga mall at sinihan? I can say na ito'y delikado. Muli, pag pumunta ka sa mall, ano at saka bakit? Anong rason? Tingin nyo, bakit nasa mall yung wala lang ba silang makita sa labas? O sinadya nilang dun ilagay? Bakit? Kasi Brother Paul, para hindi na sila mamimili. Church ba o mall? Mall church. Oh, sounds biblical. Sounds very spiritual. Sounds very godly. I think it's a motivation noon. It's more on worldly than godly. Tingin ko ho yun it's catering more to the seeker sensitive. Nagiging sensitive sila sa tao. Ang gusto ng mga tao pag Sunday ay mall. So kung pumunta sila sa mall, ilagay natin ang church sa mall. I don't think na tumutulong yun sa espiritualidad ng mga tao. I'm not saying na hindi Kristiyano. Kailangan kausapin sila, malaman talagang tinuturo nila, pero the motive behind ay malaking question. And I will really need to talk kung ano yung godly motive. Hopefully na meron. Kaya iganon ng kanilang ginawa. Merong promotion dyan. Makikita nyo sa paligid, businessman worship. Diyan sa Walter. Worship para sa mga businessman. Paano pag wala kang business, empleyado ka lang? Worship is for Christians. Bakit businessman's worship? So muli, mapanganib itong mga ganitong mga hindi tayo malaya na i-twinker ito howsoever we want. It's the worship of God, it's the worship of the people of God, and it's contradictory sa sinabi mismo ni James. Have the faith of the Lord Jesus Christ without yung pagtatangi ng mga tao. So, muli ho, maraming salamat. With that, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga paalala mo sa amin, sa iyong mga salita. And Lord, again, you have reminded us that you have redeemed us. Tinubos mo kami to be people zealous of good works. Patawad po sa aming kakulangan sa bagay na ito. Tulungan mo nawa kami na makapag-alay sa iyo, hindi lang tuwing araw ng pagsamba, kundi sa araw-araw ng aming mga buhay. Una sa lahat ay may alay namin ng aming mga sarili sa iyo. Isang buhay na hain, malinis, katanggap-tanggap sa iyong harapan, na ito ang aming katampatang pagsamba. At muli, O Diyos, sa aming pong mga natitira pa pong gawain ngayong umaga, particularly sa aming corporate worship po maya-maya, ikaw po nawa ang magpala, maging sa aming time ng fellowship at sa pagsasaluhan, ikaw po nawa ang mag-bless nito para sa aming physical na katawan. Salamat po sa biyaya mo sa amin. Salamat sa iyong salita at dalangin namin yung lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. 10-minute break po tayo. 10-10. 10-minute break po. Balik po tayo dito para ho sa ating gawain ng pagsama. God bless po.